Alam mo yung pakiramdam na parang wala ka nang maramdaman. Hindi ka na nasasaktan. Pero hindi ka na ring masaya. Parang may nangyari sa'yo pero hindi mo maipaliwanag kung ano. Dati, mabilis kang tumawa. Mabilis ka ring umiyak. Ngayon, parang tahimik na lang ang lahat. Parang may naka-off sa loob mo. At ang mas nakakatakot, hindi mo alam kung kailan nagsimula. At kung babalik ka pa ba sa dati mong sarili. Pero paano kung hindi ito simpleng pagiging manhid? Paano kung may dahilan kung bakit pinili ng isip mo na hindi na maramdaman ang lahat? Sa video na ito, aalamin natin ang psikolohiya ng emotional numbness kung bakit dumarating ito at kung ano ang sinasabi nito tungkol sa iyo. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit parang wala ka nang maramdaman? Minsan hindi mo na talaga alam kung ano ang nararamdaman mo. Hindi ka na nasasaktan pero hindi ka rin masaya. Parang normal lang ang lahat pero may kulang. Parang may bahagi sa iyo na unti-unting nawala. Ito ang tinatawag sa psychology na emotional numbness. Isang estado kung saan parang pinapatay ng isip mo ang kakayahan mong makaramdam. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil kailangan mo. Kadalasan nagsisimula ito sa sobrang daming emosyon. Sunod-sunod na stress, sakit, disappointment o trauma. Sa sobrang bigat napapagod ang isip mo. At para hindi ka tuluyang mabasag, kusang nag-a-adjust ang utak mo. Binabawasan nito ang intensity ng nararamdaman mo hanggang sa halos wala ka nang maramdaman. Para itong defense mechanism. Imbes na masaktan ka ng paulit-ulit, pipiliin ng isip mo na i-shutdown ang emosyon mo. Hindi para saktan ka, kundi para protektahan ka. Pero may kapalit ito. Kapag pinatay mo ang sakit, nadadamay pati saya. Kapag iniiwasan mo ang lungkot, nawawala rin ang excitement. Kaya pakiramdam mo parang blanko ka na lang. Hindi ibig sabihin nito na wala ka ng pakialam. Hindi ka naging malamig na tao. Ang totoo, sobrang dami mo nang naramdaman dati kaya ngayon, napagod ka na. Hindi permanente ang estado na ito. Ang emotional numbness ay hindi katapusan. Isa lang itong phase kung saan sinusubukan ng isip mo na mag-recover. Unti-unti, kapag handa ka na ulit, babalik din ang emosyon mo. Hindi man agad pero dahan-dahan. 2. Hindi ka malungkot pero hindi ka rin masaya. Ano ang nangyayari sa isip mo? May mga araw nagigising ka na parang wala lang. Hindi ka umiiyak, hindi ka wasak pero wala ring saya. Parang gumagalaw ka lang dahil kailangan, hindi dahil gusto mo. Parang may laman ang buhay mo pero wala itong bigat. Ito ang isang anyo ng emotional numbness. Hindi ito yung matinding lungkot na nakikita sa mga pelikula. Mas tahimik ito, mas subtle, pero mas nakakalito. Sa psychology, may tinatawag na emotional blunting. Ito yung unti-unting paghina ng emosyon mo. Hindi ito bigla ang nangyayari. Dahan-dahan itong nabubuo, kadalasan dahil sa paulit-ulit na stress, pagod o mga karanasang hindi mo lubusang na proseso. Kapag sobra na ang napagdaanan ng isip mo, nag-a-adjust ito. Hindi para tanggalin ang emosyon mo, kundi para bawasan ang epekto nito sa iyo. Para kang naglalagay ng volume control sa sarili mo. Binabaan mo ang sakit, pero kasabay nun, bumababa rin ang saya. Kaya kahit may maganda mangyari, parang hindi mo ito ganap na nararamdaman. At kahit may problema, hindi ka na rin gaanong apektado. Nasa gitna ka lang, tahimik, walang kulay. Hindi ito dahil wala kang pakialam at hindi rin ito simpleng pagiging tamad o walang gana. Isa itong protective response ng isip mo. Isang paraan para makapagpahinga ka mula sa sobrang emosyonal na pagod. Pero may downside ito. Kapag tumagal, pakiramdam mo parang disconnected ka na sa sarili mo. Parang hindi mo nakilala kung sino ka kapag wala ang emosyon mo. 3. Kapag napagod ka, nang maramdaman ang lahat, darating ang punto na hindi ka na umiiyak. Hindi dahil okay ka na, kundi dahil pagod ka na. Pagod ka ng umasa, masaktan,
at umintindi. Kaya imbes na maramdaman pa ang lahat, pinipili na lang ng isip mo na tumahimik. Ganito nagsisimula ang emotional numbness. Hindi ito biglaan. Dahan-dahan itong nabubuo sa bawat pagkakataon na pinipigilan mong maramdaman ang sakit. Sa bawat beses na sinasabi mong ayos lang kahit hindi naman. Hanggang sa isang araw, hindi mo na kailangang pigilan dahil kusa na itong nawawala. Sa psychology, ang isip natin ay may limitasyon. Hindi nito kayang dalhin ang walang katapusang bigat ng emosyon. Kapag sumobra na, nag-a-adjust ito. Parang switch na kusa na lang napapatay para hindi ka tuluyang masira. Sa una, parang relief. Wala nang sakit, wala nang bigat. Pero kasunod nito ang isang kakaibang pakiramdam ng kawalan. Hindi mo na rin maramdaman ang saya, excitement, o kahit simpleng gana sa buhay. Ito ang kapalit ng pagiging manhid. Kapayapaan na may kasamang katahimikan na minsan ay mas mabigat pa kaysa sa sakit. Hindi ka naging ganito dahil mahina ka. Sa totoo lang, nangyari ito dahil matagal kang naging matatag. Sobrang dami mong kinaya hanggang sa napagod ang isip mo na iproseso ang lahat. Ang emotional numbness ay hindi katapusan ng emosyon mo. Isa lang itong pahinga. Isang paraan ng isip mo para protektahan ka habang unti-unti kang nagre-recover. At kahit ngayon pakiramdam mo wala ka nang maramdaman, hindi ibig sabihin na wala na talaga. Nandyan lang ang emosyon mo, naghihintay na handa ka na ulit maramdaman sila. Minsan, ang pagiging manhid ay hindi pagkawala. Isa itong tahimik na paraan ng paghilom. 4. Bakit ka naging manhid? Ang tahimik na depensa ng iyong isipan. Hindi ka naman ganito dati. Marami kang nararamdaman. Madali kang maapektuhan. Pero totoo ka sa sarili mo. Hanggang sa unti-unting nagbago ang lahat. Ngayon kahit anong mangyari, parang wala ka ng reaksyon. At tinatanong mo ang sarili mo, bakit ka naging manhid? Sa psychology, ang pagiging manhid ay hindi aksidente. Isa itong depensa. Kapag paulit-ulit kang nasasaktan, napapagod ang isip mo na iproseso ang emosyon. Kaya imbes na harapin pa ang sakit, gumagawa ito ng paraan para bawasan o tuluyang patayin ang nararamdaman mo. Ito ang tinatawag na defense mechanism. Isang automatic na proseso kung saan pinoprotektahan ka ng isip mo laban sa sobrang bigat ng emosyon. Hindi mo man sinasadya, pero ginagawa ito ng utak mo para hindi ka tuluyang masira. Habang tumatagal, nasasanay ang sistema mo. Kapag may problema, hindi ka na gaanong apektado. Kapag may masakit na nangyari, parang mabilis mo na lang itong nalalampasan. Pero ang totoo, hindi mo siya nalalampasan. Hindi mo lang siya nararamdaman. Ito ang tahimik na kapalit. Nawawala ang sakit, pero nawawala rin ang saya. Nawawala ang takot, pero nawawala rin ang excitement. Unti-unti, nagiging neutral ang lahat. Minsan, iniisip mo na baka wala ka ng pakialam. Pero hindi iyon ang totoo. Ang totoo, sobrang dami mo nang pinahalagahan noon kaya nasaktan ka ng ganito. Ang pagiging manhid ay hindi kawalan ng puso. Isa itong senyales na minsan, sobra kang nagmahal, sobra kang umasa, at sobra kang nasaktan. At ngayon, sinusubukan lang ng isip mo na protektahan ka sa paraang alam nito. Hindi ka naging manhid dahil wala kang pakiramdam. Naging manhid ka dahil matagal kang nakaramdam ng sobra. 5. Wala ka ng pakialam. Hindi iyan katamaran. May mga panahon na pakiramdam mo wala ka ng pakialam sa lahat. Sa mga tao, sa mga pangarap mo, kahit sa sarili mo. Dati may drive ka, may gana ka. Ngayon, parang ginagawa mo na lang ang mga bagay dahil kailangan, hindi dahil gusto mo. At madalas, iniisip mo na baka tamad ka lang. Pero sa psychology, hindi ito simpleng katamaran. Isa itong senyales ng emotional numbness. Kapag sobra na ang pagod ng isip mo, hindi lang emosyon ang naaapektuhan, pati motibasyon mo nawawala rin. Ang utak natin ay konektado sa emosyon. Kung wala kang maramdaman, nawawala rin ang dahilan para kumilos. Bakit ka magsisikap kung wala kang excitement? Bakit ka lalaban kung wala kang nararamdamang halaga? Ito ang dahilan kung bakit parang wala ka ng pakialam. Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil hindi mo na maramdaman kung bakit mo pa ito gagawin. Madalas, nanggagaling ito sa matagal na stress, burnout,
o mga karanasang paulit-ulit na nagbigay sa iyo ng disappointment. Sa bawat pagkakataon na na-disappoint ka, unti-unting nababawasan ang energy mo. Hanggang sa isang araw, wala ka ng gana kahit sa mga bagay na dati mong mahal. Ito ay isang protective response. Imbes na paulit-ulit kang masaktan, pinipili ng isip mo na i-detach ka para hindi ka na masyadong maapektuhan. Pero may kapalit ito. Nawawala ang passion, nawawala ang excitement, nawawala ang sense ng purpose. Kaya kung pakiramdam mo wala ka ng pakialam, huwag mong agad husgahan ang sarili mo. Hindi ka tamad, napagod ka lang. At minsan, ang pagkawala ng gana ay hindi kahinaan. Isa itong senyales na kailangan mo ng magpahinga at unti-unting ibalik ang sarili mo. Hindi ka walang pakialam. Naka-off lang ang emosyon mo at may dahilan kung bakit. 6. Kapag nawalan ka ng emosyon, paano ka dahan-dahan pinoprotektahan ng isip mo? May mga pagkakataon na pakiramdam mo parang nawala ang emosyon mo. Hindi ka na masyadong natutuwa, hindi ka na rin gaanong nasasaktan. Parang naging tahimik ang lahat sa loob mo. At minsan, iniisip mo na may mali sa'yo. Pero sa psychology, hindi ito pagkasira. Isa itong proseso ng proteksyon. Kapag dumaan ka sa sunod-sunod na stress, sakit o pressure, napapagod ang isip mo. Hindi nito kayang iproseso ang lahat ng emosyon ng sabay-sabay. Kaya ang ginagawa nito, dahan-dahan itong binabawasan ng intensity ng nararamdaman mo. Hindi bigla ang nawawala ang emosyon. Unti-unti lang itong humihina hanggang sa parang wala ka ng maramdaman. Parang volume na unti-unting binabaan. Ito ang paraan ng isip mo para mabigyan ka ng pahinga. Para hindi ka tuluyang malunod sa bigat ng emosyon. Sa halip na masaktan ka ng paulit-ulit, pinipili nitong ilayo ka sa pakiramdam. Pero may kapalit ang proteksyon na ito. Kapag nabawasan ang sakit, nababawasan din ang saya. Kapag humina ang lungkot, humihina rin ang excitement. Kaya pakiramdam mo parang wala ng kulay ang mundo mo. Hindi ka nawalan ng emosyon. Nandyan pa rin sila. Pansamantala lang silang pinahina para makabawi ang isip mo. Hindi ito permanenteng estado. Kapag unti-unti mong hinaharap ang sarili mo, ang pagod mo at ang mga bagay na hindi mo na proseso, babalik din ang kakayahan mong makaramdam. Hindi ka sira. Hindi ka nawawala. Pinoprotektahan ka lang ng isip mo sa paraang tahimik at hindi mo agad napapansin. 7. Hindi ka manhid noon. Ano ang nagbago ngayon? Hindi ka naman ganito dati. Madali kang tumawa, madaling ma-excite, at kahit nasasaktan ka, ramdam na ramdam mo ang buhay. Pero ngayon, parang may nagbago. Parang humina ang lahat. At napapaisip ka, ano ang nangyari sa'yo? Sa psychology, ang pagbabago na ito ay kadalasang hindi biglaan. Unti-unti itong nabubuo sa bawat karanasan na hindi mo lubusang na proseso. Mga pagkakataong nasaktan ka pero kinimkim mo lang. Mga panahong napagod ka pero pinilit mong magpatuloy. Sa bawat pagpipigil mo ng emosyon, may maliit na bahagi sa iyo na natutong manahimik. Hanggang sa dumating ang punto na hindi mo na kailangang pigilan dahil kusa na itong humina. Ito ang emotional numbness. Isang estado kung saan pinipili ng isip mo na bawasan ang nararamdaman mo para hindi ka na masyadong maapektuhan. Maaaring dulot ito ng paulit-ulit na disappointment, stress, o emotional exhaustion. Kapag pakiramdam mo wala nang nagbabago kahit anong effort ang gawin mo, unti-unting nawawala ang reaksyon mo sa mga bagay. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil napagod ka na umasa. Kaya kahit may maganda mangyari, parang hindi mo ito ganap na maramdaman. At kahit may problema, parang hindi ka na rin ganoon kaapektado. Nasa gitna ka lang tahimik at walang kulay. Hindi ka tuluyang nagbago bilang tao. Natakpan lang ang emosyon mo dahil sa mga pinagdaanan mo. At kung ano man ang dahilan kung bakit ito nangyari, posible rin itong unti-unting mabago. Hindi ka manhid noon at hindi ka rin mananatiling ganito habang buhay. Minsan, ang pagbabago na ito ay hindi pagkawala ng sarili. Isa lang itong yugto kung saan sinusubukan mong protektahan ang sarili mo habang ikaw ay nasasaktan at napapagod. 8.
Pakiramdam mo ba wala ka ng kaluluwa? May mga sandali na pakiramdam mo parang wala ka ng kaluluwa. Gumagalaw ka, nakikipag-usap, ginagawa mo ang dapat mong gawin, pero sa loob mo, parang walang laman. Parang may nawawala, pero hindi mo matukoy kung ano. Nakakatakot ang pakiramdam na ito. Para kang nandito, pero hindi mo maramdaman ang sarili mo. Sa psychology, ang ganitong karanasan ay konektado sa emotional numbness at minsan sa depersonalization. Ito yung estado kung saan parang nawawala ang koneksyon mo sa sarili mong emosyon at identidad. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil napagod na ang isip mo sa sobrang bigat ng mga naranasan mo. Kapag sobra na ang stress o sakit na hindi mo na proseso, gumagawa ang utak mo ng paraan para ilayo ka dito. Parang automatic na distansya sa sarili mong nararamdaman. Hindi para sirain ka, kundi para protektahan ka. Kaya kahit buhay ka, parang hindi mo maramdaman ang pagiging buhay. Parang nanonood ka lang ng sarili mong buhay, imbes na ikaw mismo ang nakakaranas nito. Mahalagang maintindihan na hindi ibig sabihin nito na nawalan ka na ng kaluluwa. Hindi ka naging empty na tao. Ang totoo, pansamantala ka lang nag-disconnect para makayanan mo ang bigat ng lahat. Ito ay isang response ng isip na naglalayong bawasan ng overload. Isang paraan para hindi ka tuluyang malunod sa emosyon na hindi mo na kayang hawakan. Pero kahit ganito ang pakiramdam mo ngayon, hindi ito permanente. Unti-unti, kapag ligtas ka na ulit maramdaman ang sarili mo, babalik din ang koneksyon mo sa emosyon mo. Hindi ka nawawala. Nandyan ka pa rin. Minsan, ang pakiramdam na parang wala ka ng kaluluwa ay hindi pagkawala. Isa itong tahimik na paraan ng isip mo para ipahinga ka mula sa sobrang bigat ng pagiging ikaw. 9. Bakit parang empty ka na lang? Ang madilim na katotohanan ng emotional numbness. May mga araw na pakiramdam mo parang empty ka na lang. Hindi ka malungkot, hindi ka rin masaya. Parang wala kang direksyon, wala kang maramdaman, at kahit anong gawin mo, parang kulang pa rin. At ang pinakamabigat, hindi mo alam kung bakit. Sa psychology, ang ganitong pakiramdam ay madalas konektado sa emotional numbness. Isa itong estado kung saan unti-unting pinapatay ng isip mo ang emosyon mo bilang proteksyon laban sa sobrang sakit o stress. Pero may madilim na katotohanan dito. Hindi lang nito tinatanggal ang sakit. Kasama rin nitong nawawala ang saya, excitement at kahit ang simpleng pakiramdam na may kahulugan ang ginagawa mo. Kaya kahit okay naman ang paligid mo, parang wala pa ring laman ng lahat. Ito ang dahilan kung bakit parang empty ka. Hindi dahil walang nangyayari sa buhay mo, kundi dahil hindi mo na ito nararamdaman. Kadalasan, nagsisimula ito sa mga bagay na hindi mo napansin. Mga maliit na disappointment, paulit-ulit na stress, o mga emosyon na pinili mong itago kaysa harapin. Hanggang sa unti-unting napuno ang isip mo at nagdesisyon itong bawasan ang lahat ng nararamdaman mo. Para kang naglagay ng pader sa sarili mo. Sa labas, gumagalaw ka, nakangiti at mukhang okay. Pero sa loob, tahimik at walang laman. Ang problema, habang pinoprotektahan ka ng pader na ito, hinaharangan din nito ang mga bagay na pwedeng magbigay sa iyo ng saya at koneksyon. Ang pagiging empty ay hindi ibig sabihin na wala ka ng halaga o wala ng pag-asa. Isa lang itong senyales na napagod ang isip mo at kailangan nitong mag-reset. At kahit gaano pa katahimik ang nararamdaman mo ngayon, hindi ibig sabihin na ito na ang magiging estado mo habang buhay. Ang emptiness na nararamdaman mo ay hindi katapusan. Isa itong yugto kung saan sinusubukan mong mabuhay kahit ubos ka na. 10. Hindi ka broken. Naka-off lang ang emosyon mo at may dahilan. Iyan minsan iniisip mo na baka may mali na sa'yo. Bakit parang wala ka nang maramdaman? Bakit kahit anong gawin mo, hindi ka na tulad ng dati? At dahan-dahan, napapaniwala ka na baka broken ka na. Pero sa psychology, hindi ka sira. Hindi ka nawalan ng kakayahan makaramdam. Ang totoo, naka-off lang ang emosyon mo sa ngayon. Kapag sobra na ang pagod, sakit, at stress na pinagdadaanan mo, may natural na response ang isip mo. Hindi ito basta sumusuko.
Nag-a-adjust ito para protektahan ka. Isa sa mga paraan na ito ay ang pag-reduce ng emosyon mo. Parang switch na kusa nitong pinapatay para hindi ka tuluyang ma-overwhelm. Hindi ibig sabihin nito na wala ka ng pakiramdam. Nandyan pa rin ang emosyon mo, pero pansamantala silang nakasuppress. Hindi sila nawala, hindi sila nasira. Ito ay isang defense mechanism. Isang paraan ng utak mo para bigyan ka ng pahinga mula sa sobrang bigat ng nararanasan mo. Kaya kung pakiramdam mo wala ka ng gana, wala ka ng saya, o parang disconnected ka sa sarili mo, hindi ibig sabihin na tapos ka na. Ibig sabihin nito, napagod ka lang. At sinusubukan ng isip mo na ibalik ang balanse mo. Ang pagiging ganito ay hindi permanente. Unti-unti, kapag nabigyan mo ng oras ang sarili mo na magpahinga at maghilom, babalik din ang emosyon mo. Hindi man agad pero darating. Hindi ka broken. Nasa proseso ka lang ng pag-recover. At minsan, ang pagiging tahimik ng emosyon mo ay hindi pagkawala ng sarili. Isa itong paraan ng isip mo para siguraduhin na kahit papaano, magpapatuloy ka pa rin. Kung narating mo ang puntong ito, may isang bagay kang dapat maintindihan. Hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na parang wala ka ng maramdaman. Hindi ka kakaiba. At higit sa lahat, hindi ka nawawala. Minsan, ang isip natin ay hindi natin kalaban. Ito ang tahimik na bahagi ng sarili natin na gumagawa ng paraan para iligtas tayo, kahit hindi natin ito agad naiintindihan. Ang pagiging manhid, ang pakiramdam na empty, ang pagkawala ng emosyon. Hindi ito katapusan ng kung sino ka. Isa lang itong yugto. Isang proseso ng pagharap, pagkapagod, at unti-unting paghilom. At kahit ngayon parang tahimik ang mundo mo, hindi ibig sabihin na habang buhay na itong ganito. May mga bagay na hindi nawawala, nagpapahinga lang. At sa tamang panahon kapag handa ka na ulit, mararamdaman mo rin ang lahat. Hindi bilang sakit, kundi bilang patunay na buhay ka pa rin. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.